Hi guys, good day sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Welcome back to my channel. Shout out nga pala sa lahat ng mga subscribers ko dyan. At sa mga hindi ko pa subscriber, baka naman paki-like at paki-pindot ang notification bell upang maging updated kayo sa mga susunod kong videos. At meron nga pala din akong FB page, baka naman paki-follow ang aking munting channel, Marino Macdon. At doon ay nagpapahula ako mga guys, merong prize sa GCash. Ayun lang mga guys, thank you sa lahat ng mga followers ko. Nandito pala ngayon tayo sa Takasusi Road, Riyadh, Saudi Arabia. Ay ang makikita nyong building na yan ang King Abdullah Financial District. Parang katulad rin yan ng Bonifacio Global City sa atin. Dito sa Saudi Arabia, maliwanag yung mga kalsada. Bawat poste ay dalawa ang bulb na nakalagay at malalapit lang ang pagitan ng mga poste rito. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na medyo may kalayuan yung mga pagitan ng poste. Medyo may kataasan kasi ang presyo ng kuryente sa atin, at dito sa Saudi ay medyo mababa lang. At kompleto sila dito sa mga road sign. Di katulad sa atin na pati sign nagtitipid sila, kaya't yung iba ay nadidisgrasya. Ayan, tingnan nyo mga guys, maliwanag yung ilalim ng tulay, napakaliwanag ng ilaw. At dito ay walang bayad sa highway. Di katulad sa atin sa Pilipinas na kapag dumaan ka sa super highway, merong toll gate. Dito libre lahat. At wala pati dito na magsisita sa iyo na pulis. Ang nakalagay dito sa mga kalsada ay puro camera. Katulad na lang kung ikaw ay gumagamit ng cellphone, merong camera dyan na nakalagay sa bawat gilid. Ganon din yung hindi naka-seatbelt, may kamerang nakatanim dyan. At ganon din sa speed limit, merong naka-steady na camera sa gilid ng kalsada, at merong binabago-bago nila ng pwesto. At sa mga traffic light naman, bawat kanto nyan ay merong mga camera. Malaki ang penalty ng beating the red light, 3,000 riyal, at sa pera ng Pilipinas ay 45,000 pesos. Diba ang laking halaga? Makakabili ka na ng iPhone 14. Masakit sa bulsa yan. Sa mga kababayan kong nagbabalak na mag-apply dito sa Middle East bilang isang driver, yan ang pakaingatan ninyo, beating the red light. Sa totoo lang, magaan ang trabaho ng driver dito, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na talagang pagod kang mag-drive doon, lalong lalo na at traffic talaga doon sa Manila. Bago ako napunta rito sa Saudi Arabia ay Manila driver ako, at ang boss ko ay isang bilyonaryo. Ang opisina namin ay sa likod ng Shangri-La, yung Mega Mall. Kung alam nyo ang Mega Mall, Shangri-La yung nasa likod nyan, at doon malapit ang aming opisina. Medyo mababa kasi ang pasahod ng driver sa atin sa Pilipinas, hindi kagaya dito sa Saudi Arabia na triple yung iyong sahod. At dito ko naranasang mag-drive ng iba't ibang luxury car, kagaya na lang ng Rolls Royce, Bentley, Mercedes-Benz, BMW, Porsche, at marami pang iba. Sa Pilipinas, ang pinakamagandang na i-drive ko ay Fortuner lang, at saka yung si Kuya. At dito ay pwede ka pang mag-sideline kung ikaw ay maraming alam na trabaho. Kagaya na lang kung marunong kang mag-maintain ng swimming pool. Halos lahat ng bahay dito ay merong swimming pool.
Ang bayad nila kada isang buwan na mag-maintain ng swimming pool ay mayroong 400 real, 500 real, at sa pera ng Pilipinas ay 7,500 yon. Malaking halaga yon, kaya't kung ikaw ay maraming alam na trabaho, mas malaki ang kikitain mo. Kung yung kapitbahay mong Arabiano ay walang driver, pwede mong kontratahin na ikaw ang maglilinis ng sasakyan niya, at kada buwan din ang sahod mo dyan. Kung bigyan ka ng 400 real, ay malaking halaga yon, nasa 6,000 pesos. Nasa diskarte lang kung paano ka kumita ng pera. Ayun lang mga guys. Please subscribe, like and share. Thanks for watching.